salamat po sa time na ito na meron po kaming huddle time. Dalangin po namin na nawa makatulong po ito sa mga discussions namin, lalong-lalo na sa mga students namin. Tulungan po niyo kami, lalo na po na ang aming pong pinag-aaralan ay ang salita po ninyo. Dalangin po namin na ito po ay magbigay ng maayos na pangunawa tungkol sa inyo at sa inyo pong salita. Thank you, Lord God, for Sir Detter at sa lahat ng mga nakikinig, even yung mga naka-join sa aming pong Zoom meeting po ngayong hapon. We thank you and we love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, basahin ko lang dito sa ating introductory passage. For sure, mabibigkas ninyo ito, Sir Detter, yung Romans 15 verse 4. Sabi niya, for whatever was written in former days was written for our instruction, and that through endurance and through the encouragement of the scriptures, we might have hope. Ayan. So, itong passage na ito ang nagbibigay sa atin ng kumbaga kahalagahan kung bakit pinag-aaralan natin yung Bible survey even sa mga kwento, yung mga narrative na tinatawag or yung tinatawag nilang mga story sa Biblia. So mahalaga ito dahil pagka inaral natin yung, for example, yung Joshua hanggang doon sa Nehemiah, ay makikita po natin doon na God is at work. No, the Lord is at work in the history of the Jewish people. At syempre sa buhay natin ngayon, makikita natin na ang Panginoon ay at work din sa buhay natin. So ang tanong ngayon is ano ang magiging kumbaga coverage nitong lesson 1 ng ating semi-final. Ang title nito is From Conquest to Return. So basically, ang tinitingnan dito na timeline is about 1,500 years. Okay? So from conquest to return. This is the time na papasok na ang Israel sa Promised Land no nung panahon ni Joshua hanggang sa sila ay ayan sinong pumasok. Okay, si Ma'am Jeneline. Hello Ma'am Jeneline. Good afternoon. Ayan. So ang titingnan natin is from the time of Joshua hanggang doon sa panahon ng Nehemiah. Kung hindi ako nagkakamali, no? Actually hanggang doon sa 445 BC. Okay, so kung titingnan natin yung timeline, ang timeline ni Joshua ay roughly 1400s or 1220 BC hanggang sa 440 BC. So you're talking about 1,000 to 1,200 years. So mahaba ito. And ang kaya natin sinabing from conquest, this is the conquest of the promised land. Okay, during the time of Joshua. So, namatay na si Moses, pinag-aralan natin 'yan, naging coverage natin 'yan hanggang doon sa Book of Deuteronomy. And then pagdating doon sa panahon nila ni Nehemiah, ito yung time na nangyari kasi ang mga Israelita ay matigas ang ulo, no? Sila ay lumabag sa Panginoon. And so sila ay dinala sa ibang lugar, doon sa lugar na tinatawag nilang Babylon. At nung sila ay nandoon ng mga ilang taon, specifically 70 years silang nailagay doon sa Babylon. Nung pagkatapos noon, 440 BC, silang ngayon ay nakabalik sa Jerusalem or sa Israel. And that was the time of Nehemiah. And so, we will send you siguro yung graph nito para sa ganon ma-picture ninyo kasi nga ang nandoon sa ating what do you call this? Doon sa notes natin kasi is words po kasi medyo mahirap minsan makita kung saan picture, kung saan napipicture natin, kung saan yung date nito. But basically, we will send you po, God willing po, mamayang gabi kung maayos na po yung internet namin, or Mitch, kung meron ka nung graph, you could send doon sa group chat natin para makita nila. Okay? And so, from the time of conquest, and that is letter A, yan sa ating notes, is the entrance to Promised Land to the reign of judges. Okay? And ang magiging approach natin mga sirs and ma'ams ay basically po talagang isasabihin nyo lang po itong nandito dito sa ating pong notes. Okay, so from the time of entering the Promised Land, ang prominent person or the prominent character na ginamit ng Panginoon sa Bible natin is the name Joshua or the person Joshua.
Si Joshua, he is sabi nga natin, siya ang kahalili, no? Siya ang sumunod kay Moises, no? The first five books of Moses anticipated the fulfillment of God's promise to Abraham regarding the promised land. And in the time of about 1400 or 1220 BC, through a string of military victories under Joshua, Israel now conquered the land and divided it among the 12 tribes, no? So kung babasahin natin ang isa sa mga key, no, key descriptions or key features of the book of Joshua is first, it is the conquest of the promised land. Pangako ito ng Panginoon kasi sa Israel. At pangalawa is the division of the land among the 12 tribes. Okay, one of the prominent passage of the Bible or the book of Joshua is that phrase, be strong and courageous. Okay, be strong and courageous. Kasi nga, galing sila sa pagkaalipin sa Egypt, papasok sila sa Promised Land, ayan ang palaging binabanggit ng Panginoon through Joshua sa mga Israelita sa pagpasok nila doon sa lupang pangako. Sabi doon, be strong and courageous. That's why one of the themes of the book of Joshua is to remain faithful to God and to obey His commands. To remain faithful to God and to obey His commands. Ayan. After ni Joshua, pagkatapos niyan ay nagkaroon ng iba't ibang mga rulers, no, or judges, no? At diyan papasok yung book ng Judges. And the book of Judges is named after an interesting collection of individuals who led Israel after Joshua's death. At nag-umpisa ito actually, no, hanggang doon sa panahon ni Samuel sa 1050 BC. Basically, ang mapapansin ninyo sa Book of Judges ay may pattern, no? At mahalaga ito na basahin ito ninyo dahil ito ang makikita sa aklat ng Judges, the pattern. And what is that pattern? Una, number one, the people abandoned the Lord, no? Sila ay nagkasala sa Diyos. At dahil sa kanilang pagkakasala, mahalaga sa Panginoon na i-deal ang kasalanan. And so, number two, God punished them by raising up a foreign power to oppress them. Ayan. So dahil po sa kanilang kasalanan, mayroong isang mga grupo na mananalbahi ngayon sa kanila dahil sumuway sila sa Panginoon eh. At syempre, dahil sa hirap ng kanilang pinagdadaanan, number three, they will now cry out to God for deliverance. No, for deliverance. And because God is merciful, God is gracious, He will raise up a deliverer. And the word deliverer or the term deliverer could also be mean judge. Kaya nga ang title nitong book na ito sa Biblia ay Judges because God raised up judges to deliver His people. No? At side comment lamang po, sirs and moms, ganun din ang pattern sa buhay natin dito. No? Ang pinakamatinding ginawa natin sa Panginoon ay tayo ay nagkasala. At ang ating kasalanan ang nagdala sa atin, mahiwalay tayo sa Diyos. At sa grasya ng Panginoon, binigay niya ang pinaka-judge natin, tagapaghatol na siyang hahatol sa kasalanan, na siyang sasagot sa ating pagiging makasalanan. Ang pangalan niya ay si Jesus. And so the book of Judges also is looking forward to the ultimate judge of humankind, of people, of men. And that is none other than the Lord Jesus Christ. Kaya kung mababasahin po ninyo ang Book of Judges at ituturo ninyo yan, mahalaga po, sirs and moms, na babanggit ninyo yung number 1, number 2, number 3, and number 4 dyan sa notes natin. That first, people abandon the Lord. Abandon. They forsake the Lord. Ayaw nila si God. Ayaw na nila ang Panginoon. At pangalawa, dahil si God siya lang ang tunay na Diyos, ngayon parte ng kanyang paghatol, sila ay ngayon ay lulupigin ng ibang bansa, ibang bayan. At sila ay tatawag ngayon sa Diyos, hihingi sila ng tulong sa Panginoon. At dahil ang Diyos ay mabuti at maawain, siya ngayon ang magbibigay ng leader or deliverer or judge sa kanila. At yan. Okay, the author of the book of Judges is unknown, but tradition would say that the author ascribes to Samuel. Si Samuel. Ayan. Okay, klaro ba yung aking pong boses po sa inyo, sirs, ma'ams? Okay lang ba? Narinig po ba ninyo ako? Hello po, Sir Renz. Good afternoon. Ayan. Narinig po ba ninyo? Thumbs up naman? Clear naman.
Clear Yes po ba? po, Pastor. Clear Okay. po, clear. Ayan. Sorry, kailangan kong i-confirm kasi nawawala yung aking internet. I don't know kung naririnig po ninyo. Ayan. Thank you po. And then next po na book na tatalakayin ninyo ay the Book of Ruth. And gusto ko lang pong basahin yung pinaka karne, okay? Kung mayroong mang term na ganon. Yung pinaka-sentro ng Book of Ruth. Okay? And that is this one. No, the book of Ruth centers on that statement, your people shall be my people and your God my God. No, alam po natin ang kwento nitong si Ruth. Basahin po ninyo yung narrative kasi nga dito sa Book of Ruth, makikita niyo diyan yung preparation for the time of David, no? Papasok si David at bago mangyari yung buhay ni David, merong isang babae na siya ay hindi talaga Hudyo. She was not a Jewish person. She was a Moabite, no? Siya po ay ibang lahi. And yet, no, ang nangyari, nakita niya ang kagandahan ng buhay na sumasamba sa tunay na Diyos kay Yahweh sa pamamagitan ng kanyang mother-in-law. Ang pangalan ng kanyang mother-in-law ay si Naomi. And so Naomi was so effective na tipong nagkaroon ng matinding impact yung kanyang pagsunod, pagsamba kay Yahweh, na tipong sabi ni Ruth ay, ang magiging bayan mo ay aking magiging bayan at ang Diyos ninyo ay aking magiging Diyos. Ganun na lang katindi ang impact ng buhay ni Naomi na si Ruth ay nanatili bilang kasama ng mga Hudyo. And because of this, sila po ay bumalik sa kanilang lugar, and ang lugar nila ay walang iba sa Bethlehem. And pretty familiar po sino ang ipinanganak po sa lugar ng Bethlehem. Okay, alam natin si David, taga doon siya. But ang ating Panginoong Hesus, bakit? Kasi ang ating Panginoong Hesus, galing siya sa linya ni David, at si David galing siya sa linya ni Boaz. At si Boaz, asawa niya, si Ruth, na ito yung tinutukoy dito sa libro na ito. Okay? And so basically, sabi doon sa dulo, the author is unknown, but the genealogy at the end suggests that it was written during or after the time of David. And so the book of Ruth serves as a wonderful example of God's providential care for his people and of his willingness to accept even the non-Jews. Ang tawag sa mga hindi Hudyo ay mga Gentiles who seek him. So basically, the book of Ruth tells us about the love story of Boaz and Ruth, but at the same time, the sovereign hand of God in fulfilling his promise to provide us a king after his own heart. His name is David, and the greater king after David, and that is Jesus Christ. Mahalaga. So again, no, hindi ho natin siguro mababasa in detail yung mga kwento dito, but sirs and moms, I like you to read po yung Book of Ruth. Maikli lamang sa Bible ninyo at makikita ninyo na, ay ganyan pala. Ang pagdating ng Panginoong Hesus, hindi yan ura-urada. Nung ang dumating si Jesus dito, nung ipinanganak, kapag sineselebrate natin Pasko, noon pa man pala, pinlano na ng Panginoon ang kanyang pagdating, ang pagdating ng tagapagligtas. At kaya nga, sirs and moms, palagi namin binabanggit, ang kaligtasan natin, ang ating, kumbaga, kapatawaran ng kasalanan natin, pinlano na ng Panginoon yan noon pa man. Kung ikaw ay makasalanan, ako ay makasalanan, pinatawad ako ng Panginoon, ang kapatawaran ng Panginoon sa aking kasalanan ay noon pa man pinlano na ng Diyos. Ibig sabihin, ganun kahalaga ang grasya at awa ng Panginoon. And that is the first part nitong letter A. And that is the entrance to promised land to the reign of judges. At tatlo yung books dyan. Yan po yung Joshua, Judges, and Ruth. Okay. Letter B, dyan sa notes po natin is the United Monarchy. O sa kwento ng bansang Israel, no, ang nangyari po diyan ay humingi ng hari ang mga Hudyo. Kasi nga noon, ang hari, ang namumuno sa bansang Hudyo o sa bansang Israel ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Problema sa kayabangan o sa paghahangad ng mga Israelita na maging katulad sila ng mga ibang mga tribo, namilit sila ngayon sa Panginoon para bigyan sila ng hari. At dyan sa kwento kung paano naging kaharian ng Israel, merong dalawang libro na makikita natin. And that is the First Samuel and the Second Samuel. Okay, First Samuel basically covers
no? The life of Saul, yung unang hari. And then, makikita po natin dito sa First Samuel ay kung papaano si Saul ay siya yung hari na lumabag sa kautusan ng Panginoon. O, dito rin sa First Samuel makikita natin yung kwento sa buhay ni David kung paano niya pinatay si Goliath. Alam na alam po natin yung kwento na ito. Please read lamang po ito pong mga narrative po natin or yung ating pong notes po diyan. Second Samuel recounts or ipinakita sa atin ang buhay ni David, no, hanggang sa panahon ni Solomon. Okay, David hanggang sa paumpisa ng buhay ni Solomon. At maraming kwento tungkol sa buhay ni David, ang kanyang pag-usbong bilang hari, ang kanyang pagkabagsak, at pangatlo ang kanyang ang pangyayari sa kanyang pamilya, no? Ang kanyang pag-usbong bilang hari, no, dahil nga siya ay naging pamilyar sa mga tao, naging hari siya dahil siya ang pinaka magaling na mandirigma nung panahon ni Saul. Ang kanyang pagkabagsak, ang kanyang pagpatay kay Uriah at ang kanyang pakikiapid kay Bathsheba. So makikita natin na kahit yung pinakadakila, pinakamagaling, pinaka sabi nating makadiyos ay nagkakasala pa rin. Subalit mayroong pag-asa sa mga tunay na humihingi ng tawad. Yung nga lang po, ang kasalanan ay matindi sa harapan ng Panginoon. Kaya nangyari, yung kanyang pagkakasala ay nagkaroon ng epekto ito sa kanyang pamilya. Nga ang kanyang anak na si Absalom ay nagrebelde sa kanya at namatay. Ang kanyang unang anak, no, ay kay Bathsheba ay namatay, no, at marami po mga lahi niya ang nag-aaway-away sa kanyang trono. At doon nakita na ang kasalanan ay hindi ito maliit sa harapan ng Diyos. Sa atin din po, ang kasalanan po ay hindi po maliit sa Panginoon. Paano natin malalaman yan? Si Kristo nga namatay sa kasalanan natin. Ganun katindi ang ang dura, no? Ang tindi ng kasalanan na maging ang anak ng Diyos, ang Diyos mismo ay namatay para sa kasalanan ng mga tunay na magtitiwala sa Kanya. Kaya pag yung mga sinasabi nila na, hindi, okay lang, mapagmahal si God. Okay lang yan. Wala namang problema. Pag namatay tayo, langit naman tayo. Mga kaibigan, sirs and moms, ingat po tayo. Kapag wala ka kay Jesus, kaibigan, kapag tayo ay nadapuan ng kamatayan, ang kasalanan po natin, babayaran po natin yan. At ang kabayaran ng kasalanan po ay doon sa impyerno dahil hindi po nagbibiro, hindi ho minamaliit ng Panginoon ang kasalanan. Yan. Okay, pangatlo po ay makikita po natin, letter C po ay magmula po sa divided kingdom hanggang po sa deportation. Okay? Ano nangyari? Dahil nga po si Solomon ay nagkaroon ng maraming asawa, pagkakasala rin po yan, nagkaroon din po na-introduce ang Israel sa iba't ibang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sila po ay lumayo sa Panginoon. At mababasa po natin ang kwento niyan, okay? First Kings, Second Kings, diyan po sa mababasa po natin yan din po sa First Chronicle, although makikita po natin the return of the remnant na isulat po yan nung mga panahon na pabalik na ang Israel sa Jerusalem, pero yung First Chronicles at Second Chronicles parang inulit. Kasi nga kung bakit inulit yan, dahil iba na ang audience ng First and Second Chronicles. Mga bagong mga salinlahi ng mga Hudyo na galing sa pagkaalipin. So kung babasahin natin yung deportation, magmula doon sa nahati ang kaharian hanggang sa sila ay nasakop ng Babylonia, yan po ay naikwento sa First Kings at ang Second Kings. Yan. Okay, the return of the remnant. Yan po ay First Chronicles hanggang sa Second Chronicles. Tapos doon po, habang sila po ay nandoon sa Babylonia, nagkaroon din po ng kwento kung paano inalagaan ng Panginoon ang mga Hudyo. At makikita po natin yan sa Esther, sa Ezra, at syempre yung last po ay ang Nehemiah. Okay, gusto ko lang pong banggitin po itong yung last three, no? Esther. The book of Esther never mentions God's name. Okay? Never mentions God's name. Yet God clearly orchestrated all its events. Esther, a Jew living among the exiles in Persia, became the queen of the empire in about 480 BC. Okay? Dito natin makikita na the book of Esther, wait lang po wait lang po. Mayroon lang pong concern.
Give me 5 minutes. Okay. Thank you po. Nakatulog po kasi yung aking bodyguard si Sam sa likod dahil sa kakahintay. Anyway po, ayan. So, the book of ano ba nangyari kay Esther? Ano ba nangyari dito sa Book of Esther? Mayroong isang tao na gustong patayin lahat ng mga Hudyo. Ang pangalan niya ay si Haman. Okay? Si Haman, a Persian official, sought to eradicate or to destroy all the Jewish people, the Jewish minority. But God had prepared Esther to be the queen for such a time as this to save his covenant people. No, ang nangyari, si Esther po, siya ay ginawang reyna doon nung panahon ng Babylonia at bilang reyna, ginamit siya ng Panginoon upang iligtas ang kabuuan ng mga Hudyo. No, ang nangyari po diyan ay nagkaroon ng malaki pong kumbaga pagliligtas no ng uncle ni Esther para sa ganon i-remind ang hanghari, ang Babylonian king at that time at ipakita na itong uncle ni Esther, pinsan pala, ang pinsan ni Esther, si Mordecai, ay siya pong talagang nagbigay ng pabor, iligtas itong si Babylonian king, no? At ang nangyari po si Xerxes, no? Ang nangyari po noon ay nabaliktad ang kwento na ang gumawa pala ng kalokohan, problema, ang gumawa pala ng maraming mga kumbaga evil intent para patayin ang bayan ni Esther na hari noong panahon na ito ay walang iba kundi si Haman. And basically, sa puntong ito, binabaliktad. Instead na ang mamatay ang mga Hudyo, ang naparusahan dahil sa kanyang ginawang kasamaan laban sa reyna at sa kanyang bayan ay walang iba kundi si Haman. And so, magandang magandang makita rin, ma-explain ninyo dito na ang Esther ay nagtuturo na ang Panginoon ay makapangyarihan at marunong sa lahat. Okay? At wala hong pipigil, wala hong makakatalo sa kanyang kapangyarihan. Yan. The book of Ezra begins where Second Chronicles ends. At sana po kapag binasa po ninyo ito pong notes po natin, ang Ezra basically ay tumutukoy sa kung papaano ngayon ibabalik ng Panginoon galing sa Babylon patungo pabalik sa Israel. Kasi nga nung panahon na ito, ang Israel po ay nasa kamay po ng mga paganong hari. Pero ang nangyari po diyan, nagbigay po ang Panginoon ng pangako na after 70 years, babalik ang mga Hudyo patungo sa lupang pangako. Kaya po ang Ezra at Nehemiah ay yan po ay kwento kung papaano bumalik ang mga Hudyo at sa Nehemiah papaano na itayo ang templo at maging ang pader at Nawala po kayo, Pastor. Hello, Pastor. Okay na po. Yan. Hello. Ako Nawala po sorry, kayo for nawala. a while. Anyway, Opo. yeah. Okay. Anyway, mga sirs and moms, we will give you po yung map. Ang gagawin na lang po ninyo para po sa ating coverage dito sa semifinal and then magbibigay ulit po ako ng video tutorial doon sa next. Just go through po dito sa notes po natin. Ang sigurado doon sa magiging exam po ay basically mga kung ano yung nandito sa notes,
wala na kami idadagdag, yun na lang din talaga. Okay? So, magbibigay kami ng exam po siguro or coverage ng exam na ito based lang po sa notes at hihilingin ko talaga kay Ma'am Mitch na as in super dali na lang din po talaga ang magiging exam po sa semifinal. No, mayroon pa po isang video tutorial na ibibigay ko po. Medyo unstable lang po yung internet namin pero magbibigay po ako para sa ganun sa susunod mas klaro po itong ating pong exam coverage. Anyway po, i-send po namin yung amin pong yung ating pong yung timeline para at least alam po ninyo. Pastor, na-send po namin yung timeline. Na-send Okay. namin. Kakasend namin. Ayan. Okay. Ayan. May tanong pa po ba kayo? Ako sorry po, i-close ko po ngayon dahil malakas po ang hangin, baka matamaan po kami. Babalik po kami sa bahay. Sige po, Thank you. Pastor. Yeah. Mitch, pa-supplement kung mayroon kayong gustong i-share. Sige po, Pastor. Kung pwede Okay. po akong Okay, sige, makagawa sige, sige. ng mga short na quizzes o basta't pantulong, Pastor, isisend ko po. Okay, sige. Thank you sa inyo. Okay. Sige po, Sige, Pastor. ganun muna mga sirs and ma'ams at kung may mga question kayo, ilagay nyo muna doon sa group chat at doon muna ako sasagot kasi medyo unsafe po dito sa labas din. Ingat po kayo, Pastor. Okay, thank you. Exit muna ako. Exit muna ako. Thank you po. Mag-ingat po kayo, Pastor. Opo. Thank you po, Pastor. God bless po. I-send ko na po ito. Anong tawag na ito? I-upload ko lang sa YouTube, then i-send ko po yung link na ito sa inyo. Thank you po sa pag-join, mga sirs and moms. Bye po. Thank you, ma'am. Bye po. Thank you po, ma'am.